Maligayang panonood sa aking channel. Ngayon muli na naman akong magbabahagi ng isang pelikula mula sa bansang Korea, sa taong 2013 na may pinamagatang, Door to the Night. Paunawa ito ay buod lamang ng pelikula, at ginawa ang video na ito upang makatulong na makatipid sa oras ng ating mga manonood sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kwento sa natatanging paraan sa abot ng aking makakaya, kaya simulan na natin. Magsisimula ang pelikula sa isang libing ng isang matandang punong guro ng paaralan na umabot na sa katapusan ng kanyang buhay, at ang taong namamahala sa kanyang libing ay isang bata at magandang babae na nagngangalang Yeonhwa. Pagkatapos ay nilapitan siya at tinanong ng isang reporter na kainahinala sa kanyang pagkakakilanlan, ito ay dahil ang matandang punong guro ay isang terminal cancer patient, subalit ang kakaiba ay hindi cancer ang sanhi ng kanyang pagkamatay, at ang mas hindi kapanipaniwala na ipinaubaya din ng matanda ang buong kayamanan nito kay Yeonhwa. Gayunpaman, pagkatapos subukang maghagilap ng mas malalim na dahilan, ang reporter ay hindi nakakuha ng anumang impormasyon at siya ay nagpasya na lang umalis. Pagkatapos ng libing, hinanap muli ng reporter si Yeonhwa, kung saan makikita na siya ay nakatira sa isang malaking mansyon mag-isa. Pagkatapos ng maraming panghihikayat, nagsimulang ibahagi ni Yeonhwa ang kwento kung paano niya nakilala ang matandang prinsipal. Si Yeonhwa ay isang tagapag-alaga noon ng nasabing matanda at siya nga ay tinanggap ng malungkot na lalaki na nagngangalang Jong-sub, upang alagaan siya at sa kanilang unang pagtatagpo, ipinaalam ni Jong-sub kay Yeonhwa na siya ay nasa huling yugto na ng cancer at malapit ng mamatay, kaya naman gusto niyang mamuhay na lang ng matiwasay at gusto niyang si Yeonhwa ang mag-asikaso sa bawat pangangailangan niya hanggang doon. Sang-ayon naman dito si Yeonhwa, gayunpaman sa paglipas ng mga araw, makikita si Jong-sub na masama ang loob sa pangangalaga ni Yeonhwa, madali siyang magalit kapag hindi niya gusto ang pagkain at hihilingin sa babae na imasahe siya nito ng mahabang oras. Kalaunan ng gabing iyon, binangungot si Jong-sub at nagising mula sa kanyang pagtulog. Sa kanyang pagdilat ay nakita niyang natutulog si Yeonhwa sa halip na siya ay bantayan, kaya naman nagalit ang matandang lalaki at kumuha ng isang basong tubig pagkatapos ay ibinato sa babae para siya ay magising. Gayunpaman, si Yeonhwa ay hindi man lang nagagalit at ang matanda ay bumalik sa pagtulog, at sa pagdaan ng maraming araw, unti-unting nalaman ni Yeonhwa ang mga gusto at hindi gusto ni Jong-sub at unti-unti siyang nagiging maluwag sa kanya, hanggang nagsimulang maging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. Isang gabi, dinala ni Jong-sub si Yeonhwa sa isang reunion party, at isa sa mga kaibigan ni Jong-sub ang nagboluntaryo kay Yeonhwa na umakyat sa entablado para umawit ng isang kanta, samantala ang kanta ay umakit naman kay Jong-sub, at sa kanilang pag-uwi, siya ay na-curious at nagsimulang magtanong kay Yeonhwa kung saan niya natutunan kumanta, dahil nga ang awit na iyon ay paborito ng kanyang yumaong asawa. Ngunit isiniwalat ng babae na ito ay itinuro sa kanya ng kanyang dating kasintahan na namatay ilang buwan lang ang nakararaan. Kinabukasan, habang pinipedicure ni Yeonhwa si Jong-sub, ay sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa namatay na anak ng matanda at binanggit kay Yeonhwa na halos kasing edad niya ito noong ito ay pumanaw. Pagkatapos ay itinanong niya si Yeonhwa kung bakit siya naririto sa pag-aalaga sa kanya gayong maaari niyang gugulin ang kanyang kabataan sa ibang lugar. Gayunpaman, hindi siya nagbibigay ng magandang sagot sa matanda at sinabing sinusunod lang niya ang landas na itinakda para sa kanya. Kinabukasan, dumanas si Jong-sub ng isang masakit na yugto mula sa kanyang karamdaman at nagsimulang sumigaw ito sa pagkadalamhati. Mabilis na kumatok si Yeonhwa sa kanyang pinto para tingnan ang matanda, subalit hiniling lang sa kanya ni Jong-sub na ihanda ang kanyang damit sa halip na siya ay tumulong. Matapos umupa ang kanyang sakit, isinuot sa kanya ni Yeonhwa ang kanyang Amerikana at pagkatapos ay hiniling ni Jong-sub sa kanya na pumunta sa isang photo studio upang kumuha ng litrato. Gayunpaman, nang matanggap niya ang larawan, napagtanto niya na tatapusin na ni Jong-sub ang kanyang sariling buhay. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makabalik kaagad sa tamang oras bago ang anumang kakilakilabot na pwedeng mangyari. Pagkatapos ay nakiusap si Yeonhwa kay Jong-sub na magpatuloy sa kanyang buhay sa kabila ng kanyang karamdaman, at sa sandaling ito sa wakas na pagtanto ni Jong-sub na mayroon na siyang dahilan ngayon para mabuhay. Sa paglipas ng mga araw, ang dalawa ay nagsimulang maging mas malapit pa sa isa't isa, at si Jong-sub ay unti-unting nagiging mas masaya. Isang araw, habang inaayos ni Jong-sub ang mga larawan ng kanyang asawa at anak, sinimulan niyang sabihin kay Yeonhwa na lahat ng taong minahal niya ay isa-isa siyang iniiwan, at ipinahayag niya na natatakot siyang gawin ni Yeonhwa ang parehong bagay na ito sa kanya. Gayunpaman, tinitiyak ng babae sa kanya na wala siyang mapupuntahan at lagi lang itong nasa tabi niya. Pagkatapos ay inilihis niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong dito tungkol sa kanyang anak na nasa larawan. Sinabi sa kanya ni Jong-sub na ang kanyang anak ay isang napakamatulungin na tao, at siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan at umalis sa mundo ng napakabata.
Kinabukasan, sinamahan ni Yeonhwa si Jong-sub para sa isang medical check-up, ngunit ang nakakagulat, sinabi sa kanila ng doktor na ang cancer cell ni Jong-sub ay mahimalang tumigil sa pagkalat, at sa halip na mayroon lang siyang 6 na buwan upang mabuhay. Ngayon ay mayroon na siyang 6 na taon, dagdag pa ng doktor na ang ilang mga pasyente ay nagsisimulang mabuhay ng mas matagal pagkatapos maging mas positibo sa buhay. Habang pabalik, makikita si Jong-sub na nakangiti at hindi niya maiwasang pasalamatan si Yeonhwa sa lahat sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Sa paglipas ng mga araw, si Jong-sub ay nagsimulang magpakita ng higit na pagmamahal kay Yeonhwa sa pamamagitan ng pagdadala nito sa kanya sa mga mamahaling restaurant. Habang sila ay kumakain, pinapayuhan siya ng babae na huwag uminom ng marami dahil may sakit pa nga ang lalaki. Ngunit ang tuwang-tuwa na si Jong-sub ay hindi siya pinapansin at dahil dito nauwi ito sa pag-inom niya ng maraming alak. Sa kanyang lasing na estado, sinubukan niyang mag-take advantage kay Yeonhwa ngunit napigilan siya ng babae, at nang dahil sa pagkadismaya nito, siya ay umalis ng bahay habang naiwan naman si Jong-sub na mag-isa. Pagkatapos ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan, makikita ang reporter na wala na sa bahay ni Yeonhwa, subalit nagpatuloy siya sa higit pang pagsisiyasat tungkol sa babae at sa wakas sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na si Yeonhwa ay isang dating escort sa isang nightclub bago siya naging tagapag-alaga ng matanda. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa nightclub matapos pumanaw ang kanyang kasintahan, at nagdulot nga ito ng pagkalito ng reporter, kaya ngayon ay desperado siyang malaman ang tunay na katotohanan. Pinuntahan muli ng reporter si Yeonhwa sa kanyang bahay hanggang nakakita siya ng isang larawan ng isang lalaki na sa tingin niya ay mukha itong pamilyar, kaya naman tinanong niya si Yeonhwa tungkol sa lalaki ngunit iniba ng babae ang usapan sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na manatili muna siya saglit para sa hapunan. Sa hapunan, tahasang tinanong ng reporter si Yeonhwa kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng matanda, hindi nasagot ng maayos ni Yeonhwa ang kanyang tanong at sa halip ay binuhusan siya ng alak, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkukwento sa reporter tungkol sa nakaraan nila ng matandang namatay. At sa pagpapatuloy nga ng kwento, matapos ang pagtanggi ni Yeonhwa noong gabing iyon, nagsimulang muli si Jong-sub na maging masama kay Yeonhwa, hanggang sa unti-unti na nga siyang muling nagkasakit. Gayunpaman, sa kabila ng pangit na ugali ni Jong-sub kay Yeonhwa, patuloy pa rin siya sa pag-aalaga sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga nakasisilaw na damit at pang-aakit sa matanda paminsan-minsan. Pagkatapos ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan, biglang itinigil ni Yeonhwa ang kwento at nagpas siyang sabihin sa reporter ang isa pang kwento noong gabing nakilala niya ang kanyang kasintahan. Habang sila ay nasa nightclub noon, at ang guest niya ay ang nasabing lalaki, isa sa nagustuhan niya dito ay ibang-iba ang kanyang kasintahan sa ibang excited na mga lalaki doon, dahil ito nga lang daw ang nag-iisang tahimik at mahiyain, hanggang nagsimulang magkaroon ng interes si Yeonhwa sa kanya dahil hindi siya katulad ng iba. Kalaunan ng gabing iyon, sumakit ang ulo ni Yeonhwa sa labas ng club, at nakita ito ng lalaki at inalok siya ng gamot, ngunit tinatawanan lang siya ng babae at tinawag ang lalaki na siya ay nakakatuwa, pagkatapos ay niyaya niya ang babae para sa isang date at hindi nagtagal ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon. Muli ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Kahit papaano ay nagpalipas ng gabi ang reporter sa bahay ni Yeonhwa pagkatapos niyang malasing sa lahat ng alak na kanyang nainom. Hindi nagtagal ay nakita niyang umiiyak si Yeonhwa sa banyo, ibinunyag niya ang ilang madilim na nakaraan na pinagdaanan niya at pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi niya pinatay ang matanda at sinabing siya ay inosente. Ang reporter ay nagsimulang makaramdam ng pagkalungkot para sa kanya, at ang dalawa ay nauwi sa hindi sadyang pangyayari sa isa't isa, at pagkatapos nga ng isang gabi ng kaligayahan, nagising ang reporter na wala si Yeonhwa at nakatagpo siya ng isang lumang artikulo ng balita tungkol sa boyfriend ng babae. Doon nga ay napagtanto niya na ang kasintahan ni Yeonhwa ay ang nag-iisang anak ng matandang namatay, at ang kanyang kasintahan ay hindi talaga pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan ngunit sa halip ay binawian nito ang kanyang sariling buhay, pagkatapos ng isang traumatikong karanasan. Ang reporter, na ngayon ay mas naiintriga, ay nagsimulang mag-imbestiga ng higit pa at napagtanto niya na si Yeonhwa ay gumagawa ng mga potion na nakakagayuman ng pag-ibig habang pinapainom niya ito sa matanda noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ang pelikula ay bumalik sa nakaraan, at makikita natin si Jong-sub na inaahit ang kanyang balbas, habang sinusubukang isuot ang singsing sa isang natutulog na si Yeonhwa. Gayunpaman, tinanggihan ng babae ang kanyang pag-ibig at nagsimulang kumilos ito ng malamig sa matanda. Samantala sa paglipas ng mga araw si Jong-sub ay nag-aalok ng kanyang bahay at lahat ng kanyang pera sa babae para lang tanggapin nito ang kanyang alok na isang kasal, ngunit tinanggihan pa rin ng babae ang mga ito at umalis. Kalaunan ng gabing iyon, umuwi si Yeonhwa at patuloy na nagmamakaawa si Jong-sub para sa kanyang pag-ibig, subalit hindi niya nga inaasahan ang magiging sagot ni Yeonhwa. Wika nito na siya talaga ang kasintahan ng kanyang namatay na anak,
at narito nga siya upang magiganti sa matandang lalaki. Lumalabas, ang dahilan ng pagpanaw ng kasintahan ni Yeonhwa ay dahil sa puot ng kanyang sariling ama, matapos malaman ang kanyang anak na nakikipagrelasyon sa isang escort, nagpa siya ang kanyang ama na kumuha ng ilan sa mga inupahan niyang lalaki. Dito nga pinagsamantalahan nila si Yeonhwa habang ang kanyang anak ay pilit na pinanonood ang pananamantalang nangyayari sa kanyang mahal na kasintahan, hanggang nagalit ito sa kanya at nang maglaon siya ay nagpasagasa sa umaandar na kotse, habang si Yeonhwa naman ay naiwan mag-isa at na-trauma sa nangyari. Matapos malaman ang katotohanan, si Jong-sub ay bumagsak sa sahig sa gulat at si Yeonhwa ay pumunta sa kanyang silid at ngumiti ng masamang ngiti. Kinabukasan, hiniling ni Jong-sub kay Yeonhwa na maligo at pagkatapos nito, ay kikitilin niya ang kanyang sariling buhay habang si Yeonhwa ay nagsimulang umiyak sa kanyang silid. Sa pagtatapos ng eksena, makikita natin si Yeonhwa sa isang istasyon ng tren, na nagnanais ding wakasan na ang kanyang sariling buhay, ngunit dito ay iniligtas siya ng espiritu ni Jong-sub at ng espiritu ng bata ng kanyang dating kasintahan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng espiritu ni Jong-sub na wala siyang hinanakit sa kanya at sinabihan siyang mamuhay ng lubos sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Sa huli ang mga multo ni Jong-sub at ng kanyang dating kasintahan ay makikitang nakangiti habang kumakaway sila kay Yeonhwa sa isang umaandar na tren. At hanggang dito na lamang po ang aking recap mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like sa aking video, at mag-comment na rin para sa gusto nyo pang pelikulang aking i-recap. Hanggang sa muli, at palagi po kayong mag-iingat.